Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa ating kababayang si Candidate Grandmaster Daniel Quezon. Round number 6 niya ay kontra sa International Master ng India na si Sri Hari. Matapos nga pong matalo sa Super GM kahapon kay Foki Dob, buo pa ba ang kumpiyansa ng ating kababayan? Syempre, dugong Pinoy, palaban. Analyze natin. Ang ginawa ni Sri Hari, nag-E4, C5, si Denden, Sicilian, G6, nako, paborito ng inyong lingkod. Hyper Accelerated Dragon, paborito ko yan. Bishop G7, nag-C4, Knight C6. Ayan. Dito ang lagi kong ginagawa, di ba? Queen B6. Pero dito, nagme-mainline kasi si Denden eh. Bishop E3, D6, Knight C3, Knight F6, Bishop E2, nag-castle, castle, at nag-Knight D7. Ayan, kamukha ng naging laro niya kay yung tumalo sa kanyang Super GM. Sino ba to? Si Giharo. Natirahan na naman siya ng Marok si Bind. At nag-Rook B1, Knight C5, B4, Knight E6. Ayun, na bad movean tayo mga kamatsas. Dapat daw ang tira base sa computer ay capture na pala ang knight sa D4. Ngayon, pag kinapture yan, knight takes D4. Sa madaling sabi, exchange, tapos mag-E5. Yun pala. Pag nag-Queen E3, then saka pa lang magda-Knight E6. Oo nga, no? Para yung knight dalhin doon sa D4. Oo nga, maganda. Maganda mga kamatsas. Okay, balik tayo. Pero Knight E6 ang ginawa ni Denden. Knight takes, Bishop takes, Queen D2, at nag-A5. Ayan, para medyo mabungi na po yung mga square-square sa queen side. B5, Knight E5, threat sa C4, at nag-Knight D5. Knight D7. Okay, Knight D7, kasi para proteksyonan yung B6 square, no? Nag-B6, yun nga lang, ang mahirap sa Marok si Bind. Laging nang iipit yan, mga kamatsas. Knight C5, threat ang pawn, at nag-F3, depensa, nag-Knight A6. Another bad move by Denden. Nako, dalawang bad move na. Dapat daw ang tira ay capture na yung Knight, at kapag nag-C takes D5 and Queen D7. Ayan. So, lamang pa rin ang puti kasi Bishop pair yan, and mas lamang sa space ang puti, space advantage. Pero konti lang naman. Followed by Rook FC8, mga ganun, ano? Balik tayo sa Knight A6, Queen takes A5. Ayun, napingasan ng isang pawn. Nga, no? May pingas. Knight C5, balik ulit, nag-Queen D2, and kinapture na capture, nag-Rook A3. So, one pawn down si Denden. Ang kailangan niya or ang task niya dito, paano mababawi yung isang pawn. Nag-Rook FC1, Queen A8. Ayan, sabi po sa akin ni Denden sa nagme-message kami regularly, no, araw-araw. Sabi niya, kailangan ko na pong manggulo. Kasi ipit siya eh. Ano ba nangyari sa panggulo niya? Pumatak ba? Tingnan natin. Bishop C4, H5, Bishop G5, tineret ang pawn, at nag-Bishop F6. Ito po kasing technique ng Bishop G5 ay pinoprovoke talaga ang black na parang ang dali-daling sanggahin ng threat na yan. Tapos atras lang. Ang problema dito, committed na yung galaw ng F-pawn. At yung F-pawn na yan, nakapagpabara sa magandang diagonal. Ngayon, kung i-F5 naman yan, at nagkabukasan ng E-file, babalikan ngayon o pupuntahan ng tore, aatakihin naman yung E-file. So, papangit. Kaya dito, nag-decide si Denden na mag-Bishop F6 na lang. Bishop F4. So, dito naman, kung tatanggapin naman ng puti ang exchange, yes, double pawn nga, and then medyo may weak pawn sa D6. Ang problema naman ng puti dito, Bishop ang kanya. Bad Bishop yan kasi kakulay niya yung mga pawns niya eh. Bad Bishop yan. Tapos isang King G7 lang yan, mas mightier ang Knight sa C5 kumpara sa Bishop. So, ang ganda ng naging desisyon ni Denden dito sa Bishop F6 na to. Pero naamoy, natunugan, no? Nag Bishop F4 lang, umiwas. Nag Queen A4.
Yun lang mga kamatsas. Blunderatious ang nagawa ni Denden. Dapat daw po ay Rook C8. Ayun pala dapat ang tira. Para develop lang, control lang. Pero tingnan natin ang Queen A4. Ang plano naman ni Denden dito na nakikita ko mga kamatsas ay plano niyang mag-Rook A8. Parang kumbaga triple battery para talagang yung pawn sa A2 ay mainit at malaki ang potential na makuha, no? So, nag-Queen E2 dito, yun lang. Hindi nakita ni Srihari ang malakas na tira. E5 na pala mga kamatsas. Sacrifice na pala. Na kapag kinapture yan, magbi-bishop E3. Oo nga, no? Atake dito. Pag umatras kasi may bishop B5 eh. Double eh. Ayun, makukuha yung knight, no? So, yan lang pala. Ngayon, kung ang pang-capture naman ay bishop, takes, may bishop B5. Ay, oo. Mawawala ng depensa nga pala yung knight, oh. Naka-deflect na eh. Bishop B5. Ala, mabibitin yung knight. So, ito na lang po ginawa, oh. Takes, and rook takes. Pero winning na rin ang puti. Isang pyesa lamang eh. Okay, balik tayo. Grabacious pala yung E5 na yun. Buti, di nakita, no? Nag-Queen E2, mahirap kasi makita. At ang ginawa dito ay nag-Knight D7. Ayun. Nagkawindang-windang ang tira ni Denden dito, hirap Dapat daw ay Rook C3. Ayan, medyo okay pa. Slightly better lang ang puti. Sa bagay, itong Queen E2 ni Srihari, ang plano niya rin ay mag-E5 eh. Hindi niya lang nakita na pwede na pala mag-E5. No? Sayang talaga yun. So, balik tayo sa Knight D7 na ginawa, nag-King H1. Teka muna mga kamadyas. Pagka gumanito kasi, may check. Walang harang kasi may tore. So, yung Bishop B5, hindi effective double attack. No? Hindi siya effective. Balik tayo. Ang ginawa, nag-King H1, Queen A5. Another bad move. Sunod-sunod. Sunod-sunod. Dapat daw ang tira Knight E5. Ayun. Balik tayo sa Queen A5 at Bishop D2 good move. Ayun, tumbukan na yung tamang tira. Queen A8, balik ulit. Bishop B4, Rook A4. Nako, wala bang kulong-kulong yan? Bishop B5, may capture doon, threat pa Queen. No? Pag dito, di pwede. Bitin ng Bishop. Nag A3. Ayan, pako muna, pako. Para wala ng Rook takes. Talagang piligro po ang kalagayan ni Denden dito. At nag-Knight takes B6. Bishop B5. Rook A7. Naku po, wala na. Losing, laki ng lamang. F4. Pitpit tayo mga kamatyas. Ito na yung paparating E5. At nag-Queen D8. Tsaga lang si Denden. At kapit-kapit lang. Pero ang time, kapansin-pansin na 4 minutes. 16 minutes tayo, lamang tayo ng 12 minutes. Halos mga kamatyas. Nag-E5, Bishop G7, ganun talaga Pinoy, matsagain. Rook D1, depensa sa D-pawn. At nag-Knight A4. Lilipat yata dito. Grabe ka, pit-pit. Pit-pit si Denden. Dapat daw Rook A8. Grabe, losing. Knight A4. Queen C2, threat sa Knight. Ayun na, bad move din. Dapat daw tira F5. Grabe namang pamit-pit yan. F5 na pala? Bakit pag kinapture yung pawn? Capture, Queen C2. Ay, oo, hagip yung may threat sa knight tapos threatening. Ubush, tawi. Ubush. Ang ginawa, nag-Queen C2 muna, inuna eh. Di nakatakbo. Saka palang nag-F5, iba to. May diferensya. Bishop takes E5, F takes G6, hindi puwersadong kumain. Kaya nagkaroon ng option. Ayan, napaka-importante po ng proper sequence. Meron kasing dapat mauna, merong dapat i-delay. Na-delay yung dapat mangyari, mali yung Queen C2 eh. F5, ayan, syempre para mapagtakpan yung sa pawn G6. Queen E2, masama pa rin ang balak. Obligado mag-King G7. Kinapture, kinagat kagad, yun lang mga kamatyas, natakawan dito si Srihari. Dapat daw ang tira ay Rook D3 muna. Yun ang mabigat na tira. Pahinog pala muna yan. Pahinog pala. Namadali, capture. Rook H8, hindi man lang natinag siya. Hindi siya natakot dyan. Nandyan na yung bishop,
Hindi kaya nakatulong lang yan, di ba? Queen takes F5, tapang. Oh. Queen F8, ayun. Mali. Dapat daw po, Rook takes H2, check. King G1, and Queen F8. Ayun. So, sequence, proper sequence. Balik tayo mga kamatyas. Inuna Queen F8, capture, Rook takes, and nag G3 para maka King G2 na. Rook F2. Okay? So, losing tayo sa opening. Losing tayo sa middle game, but this is a different world mga kamatyas. Endgame na ito. So tingnan natin kung matibay ba sa endgame itong si Srihari. King G1, Rook C2. Grabe, bugbog ang evaluation ba rin? Bishop D3, Rook A2, takbo hanggat may lupa. Rook F1, Bishop F6, check na kasi kailangan takpan. Rook F5, Knight D7, kapit. Rook H5. Nabubulol na ako. Ang haba ng H ko ah. Oh, check na sa H7. Kapit. Knight F8. G4, another bad move. Ayun. Bumabawi rin ng bad move eh. Ganda sana kung may mga ganun-ganun eh, no? Kaso may Toring nagbabantay, di maka-maneuver eh. Nag G4, ayun, bad move. Dapat daw po ang tira ay Rook C1. Ayun pala, Rook C1. Sabay gaganon, ano? Oh, may mga ganun-ganun. O, balik tayo. Nag-G4, ang idea mag-G5. Pagpalagay na mag-G5, gaganon lang eh. Baliwala. Bumigay ang pawn sa G6, nakuha na and capture. Ayun. Grabe, bumaliktad pang bigla mga kamatyas. Plus, tingnan nyo po ang oras. Napakalaking factor ng oras. Dalawa lang yan, maging kakampi mo dahil lamang ka, or maging kalaban mo dahil peligro ang oras mo. This time, kakampi ni Den ang oras niya. Ang ganda ng oras. Factor din yan eh. Rook F1, B5, Rook HF5 dahil sa kawalan ng oras. 30 seconds increment to pero ang hirap pa rin nun mga kamatyas. Kahit 30 seconds increment per move pa yan. Kahit nanganganak pa ng 30 seconds, mahirap pa rin yan lalo na pag ang position mabigat. So, na bad move na. Dapat daw po ay Rook D1. Bumaliktad pang bigla sa endgame mo. Rook HF5, Rook C7, good move. Ayun na po ang paparating. Hindi makasalu-salubong dyan sa second rank kasi may nag-aabang na pin. Naku po, mayayari. Nag-Rook F3, another bad move. Makasurvive lang. Ayan, napansin nyo, 38 seconds, naging 4 seconds lang ang nabawas. Pero, kamuntik ma-flag down yan mga kamatyas. Ibig sabihin, 4 seconds na lang ang nakatira, kaya nadagdagan ng 30 seconds, naging 34. Yun po ibig sabihin ha. So, bad move dapat daw King H1. Wala na, napakahirap tamaan sa mga oras na ito. Ang hirap tamaan yan. Bishop D4 check, King H1, aray! Naku po, aray nako, may threatening matchas. Nag-Rook H3, depensa, Bishop E5, ayun no. Bishop A5, King G5, ito yung pinapanood ko sa live. Kaninang madaling araw na yun eh. Sabi ko kako, tira ng computer engine King G5. Pag nakita, talagang wala na. Windang na ang puti dito. Nakita nga ni Dende. Bigat talaga, pang grandmaster na tira. Bishop D8, kinapture, threat pa tore, at nag-Rook H7. Ayun na. Inismash na ng capture, at nag-Rook E2. So pag kinapture yan, may threat na, may trap. Bishop D4 check, then lipad yung bishop, diba? Nag-Rook B1, tiniret, para makabawas-bawas naman, at nag-Rook B2. Ayun na. Dinaan na po sa tindi ng kaalaman, technique sa endgame. Rook D1 umiwas. Kasi kung kakapturein po yan, takes, pag kinapture ang pawn, may bishop takes A3, depensado pa, at yung pawn sa D5, napakadaling makuha. At gaganon lang, oh. Ayan, oh. Kain. Ang bilis na yan. Talo na yan. Same colored bishop pa. Di naman opposite yan eh. So, talo na ang puti. Kaya, nag-Rook D1 lang umiwas. Bishop F6. Dinipensahan muna. At nag-King F1. King F3. Rook E1. At nag-Rook H2. Threatening matchas. King G1. And nag-Rook H5 para i-threat yung pawn sa D5. So, hindi pa rin makuha-kuha ang pawn sa E7 kahit nandyan ang tore dahil may paparating na Bishop D4 checking F1. Paki-imagine nyo po may Rook H1 matchas. Okay? At napuwersa ditong Chumek, King E2, check, King D3, at nag-Rook F4, bakod muna.
sa king para di makalapit sa pawn, pero na-capturean lang. Hindi na kailangan ilapit ang king dahil nandyan na ang tore. Dahil sobrang nangingitim na po ang posisyon, nag-resign na dito si Srihari. Talo na rin naman na, pinapatagal na lang. Okay, congrats sa ating pambato at kababayan na si candidate Grandmaster Daniel Quezon. Ipinakita niya ang matiising Pinoy kung lumaban. Matiisin tayo sa hirap, mga kamatya. Sanay tayo diyang mga Pinoy. Losing. Pero grabe. Dala ang bandila ng Pilipinas ay talagang tsinaga niya. At bandang huli, talagang nanalo pa. Ang galing. Buhay na buhay po ang plus rating niya, mga kamatyas. Buhay na buhay ang papalapit na 2,500. Okay? Silipin natin, mga kamatyas. Round number 7, ang makakaharap niya, board number 20 siya, makakaharap niya ay si Grandmaster Saichev Clementi. So, yan po ay Russian. At Grandmaster lang naman, 2531, hindi Super GM. Board number 20. Okay, go Den. Nako, malapit na. At ang kanya pong plus rating, ilan na? Plus 13. Aba, ilan na yan? O di lumalabas parang ano na siya, 2470. Okay. 30 na lang ang kulang. To reach 2,500. O, ayan mga kamatyas. Manatili po kayong nakatutok at susubaybayan pa natin ang mga maiinit pang mangyayaring kaganapan, especially sa laro ng ating kababayan na si IM Den Quezon. Salamat po.